Muli po isang magandang umaga. Medyo poor connection po kami dito sa amin. Pasensya na po kayo. At balik po tayo dun sa ating pinag-aaralan. Si Haring David po ay relate dito dahil isa po siyang pastor bago tawaging bilang maging hari ng Israel. At alam po natin yung kwento na sa 1 Samuel 17 verse 34 to 35 na siya po ay pangwalo sa na lalaki sa anak ni Jesse at nung papahira ng langis kasi yun ang utos sa kanya kay Samuel ni Yahweh ay kailangan pa siyang ipatawag dahil nandun siya sa pagpapastol ng mga tupa ni Jesse. Ang talata po sa English na The Lord is my shepherd, I shall not want, ito po ay napakatinding deklarasyon. Bilang kanyang tupa, tayo po yon, bilang kanyang anak at bilang kanyang mga lingkod. At pag sinabi nating the Lord, sino po ba siya? Siya ay hari ng mga hari, Panginoon ng mga Panginoon, Diyos ng mga Diyos, makapangyarihan sa lahat, may-ari ng lahat ng bagay, Diyos ng kapayapaan, manggagamot, Diyos na tapat, napakabuti, walang katulad, at napakarami pang katangian ng ating Panginoon. At napakalaking pribilehyo na tayo po ay kanyang mga tupa. At kung paano po nagmamalasakit ang isang pastor sa kanyang tupa, ay makikita po natin yan sa aklat ng Juan chapter 10. Pero bago po yun, tingnan po natin yung isang word dito na nakakatuwa, yung my. The Lord is my. Yung my po ay pronoun, possessive pronoun. Ibig sabihin mapaangkin. Ibig sabihin may kaugnayan tayo pag masasabi natin that the Lord is my shepherd. May kaugnayan tayo, may relasyon. Kaya kailangan, bago natin maangkin na siya ay ating pastol, kailangan malinaw po na tayo po ay may malinaw na relasyon sa Diyos. At ako'y naniniwala po na bawat isa sa atin ay may kaugnayan, malapit na kaugnayan sa Diyos. Sabi po doon ay, I shall not want, hindi ako magkukulang. Gaano kasapat po ang Diyos sa atin? Sabi po sa aklat ng John 10, chapter 10 verses 11 hanggang sa mga sumusunod pong talata. Sabi po doon ay, ako ang mabuting pastol. I am a good shepherd. Nung nasa Bible school po ako, sabi ko, bakit kaya hindi ginamit ng Panginoon dito? Isip-isip ko lang po, hindi ginamit ng Diyos yung degrees of adjective ba yan? Sabi doon ay, hindi siya better, hindi siya best, good. At yung kasunod pong word ay, kaya pala, sabi ko, kaya pala good. Ang sabi doon, the good shepherd giveth his life for the sheep. Wala nang hihigit pa doon. Ang mabuting pastol daw po ay kayang ibigay o ibinibigay ang buhay para sa kanyang mga tupa. Gaano kadakila, gaano kabuti ang Diyos para pag-alayan tayo ng buhay, mga kapatid. At wala nang hihigit doon. Yun na po yung pinakamatinding pagpapakita ng pagmamahal, pinakamatinding pagpapakita ng pagmamalasakit ng Diyos para sa bawat isa sa atin. Siya po yung ating kapayapaan. Sabi doon, the Lord is my shepherd, I shall not want. He maketh me to lie down in green pasture. He leadeth me beside the still waters. He restoreth my soul.
Siya po ang ating kapayapaan. Kung may makabagabagan tayo, ang tupa po ay yung katangian, sabi nga ay madaling maligaw, sa nakakalungkot na salita ay tanga, Pero ang matiyagang pastol po ang umaakay sa kanya. Sabi doon, inaakay niya ako sa tahimik na pastulan. At kanya po, at sabi pa doon sa verse 4 ay, ano sabi po doon sa verse 4? Babasahin ko sa mas mababaw na salin. Kahit na ang daang ito'y tumatahak sa karimlan, hindi ako matatakot pagkat ikaw ay kaagapay, ang tungkod mo at pamalo, ang gabay ko at sanggalang. Ayan. Even though I walk through the valley of the shadow of death, kahit may mga katatakutan tayong pinagdadaanan, for sure, hindi po tayo iiwanan ng Panginoon. Yung sabi na, ang tungkod at pamalo. Alam niyo po ba yung tungkod na daladala ng pastol noong unang panahon? Siguro hindi po tayo masyadong pamilyar, pero may di-describe ko siguro para siyang parang tangkay ng payong na mahaba, na may parang kawing, kalawit doon sa dulo. Para pag po yung medyo lumalayo yung tupa, inaakay po siya ng pastol papalapit sa kanya. Ganon nagmamalasakit ang Diyos sa atin. Ayaw po niya na maging malayo tayo sa Kanya. Ayaw niya na tayo ay malalayo o magbidistansya sa Kanya. Salamat po sa Panginoon dahil ang kailangan po natin ay patuloy na magtiwala sa ating mabuting pastol. Kung gaano siya nagmamalasakit sa bawat isa sa atin, kung gaano, sabi pa doon ay may nakahanda siyang dulang na nakikita ng kaaway. Sa verse 6, mas maganda po yung verse 6. Ako po ay makukulangan ng oras dahil sa poor connection kanina. Sa verse 6 po ay, sabi doon ay, tunay na ang pag-ibig mo at ang iyong kabutihan sa akin tataglayin habang ako'y nabubuhay. Surely, goodness and mercy shall follow me all the days of my life. And I will dwell in the house of the Lord forever. Salamat po sa Panginoon. Ang pabor ng Diyos ay laging nasa atin. Kung ano man po yung mga sitwasyon, kalalagayan ng bawat isa, surely, ang Diyos po ay sasama, ang Diyos po ay tutulong, ang Diyos po ay magmamalasakit, ang Diyos po ay tutugon sa bawat isa sa atin. Kailanman ay hindi tayo iiwanan o pababayaan ng ating mabuting pastol. Ginawa na niya nga yung pinakamabuti. Inialay na niya yung kanyang buhay bilang mabuting pastol para sa atin. Salamat po sa Panginoon. Nawa po ay maging yung pagtitiwala natin ay manatili sa Panginoon. Palakasin tayo ng Diyos. Kung may mga dinadaanan po tayong mga karimlan sa buhay, sabi nga ay valley of death sa buhay natin, ang Diyos ay hindi kailanman magpapabaya. Salamat po sa Panginoon dahil sa loob po ng matagal-tagal na ring panahon na paglilingkod ko sa Diyos, maraming pagsubok na ang dinaanan, mga sitwasyon na mahihirap, pero nakita ko at pinanghawakan ko na ang mabuting pastol kailanman ay hindi magpapabaya. At ito po ay lagi kong dinideclare personally sa buhay ko. Nire-recite ko yan bago matulog, pagkagising. At salamat sa Panginoon, ito'y nagiging kadluan ko ng kalakasan. Lagi po nating ideklara na ang Diyos natin ay mabuting pastol ng ating mga buhay. At sa kahit anong sitwasyon ng buhay natin, hindi magpapabaya ang Panginoon. Lubos at lubos na pagtitiwala ang patuloy nating
igawad sa ating mabuting pastol. Salamat po sa Panginoon. Ang Diyos po ay napakabuti, mabiyaya siya. Pinapatnubayan niya tayo sa landas ng katuwiran. Alang-alang sa kanyang pangalan. Yun po yung nakalagay dyan sa verse babalikan ko lang ng konti. Sa verse 4. Alang-alang sa kanyang pangalan. Mahirap pong magpatuloy sa paglilingkod kapag nagkulang tayo ng pagtitiwala, pananampalataya sa Panginoon. Ngunit ina-assure po ng kanyang salita na hindi tayo pababayaan ng ating mabuting pastol. Salamat po sa Panginoon sa lahat po ng sumusubaybay ng devotion, pag-aaral ng salita ng Diyos sa buong Pilipinas at maging sa ibang mga lugar, sa iba't ibang bansa na nakakaabot po ito. Lagi po nating tandaan, ang Diyos po natin ay mabuting pastol. Hindi po siya magkukulang sa atin. Alam na alam niya ang ating kalalagayan, ang ating mga sitwasyon, at anuman po yung mga mabibigat na sitwasyon sa buhay natin, patuloy tayong magtiwala na sasamahan tayo ng ating mabuting pastol. Salamat po sa Panginoon. Pagpalain po tayong lahat ng Panginoon. Tayo po ay manalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, salamat po sa pagkakataon na pinagkaloob niyo po sa amin na mag-aral ng iyong mga salita. Alam po na kulang yung aking kaalaman, ngunit ako'y naniniwala, Banal na Espiritu, na kaya nyo pang dagdagan yung unawa sa amin, understanding namin sa iyong mga salita. Pagpalain niyo po yung bawat isang nakikinig, O Diyos, o nanood, Panginoon, ng live na ito, live streaming na ito, Panginoon. Saan man dako sila naroon, Panginoon, dito man sa Pilipinas, sa iba't ibang dako ng Pilipinas, sa iba't ibang bansa, dinadalangin ko, O Diyos, anuman yung kanilang mga sitwasyon, Panginoon, maranasan nila, O Diyos, yung patuloy na pagsama mo, Panginoon, pagmamalasakit mo, pagtataguyod ninyo, pagliligtas ninyo sa anumang kapahamakan, Panginoon, dahil kayo ay mabuting pastol namin, Panginoon, na kailanman ay hindi magpapabaya, kailanman, O Diyos, ay hindi iiwan, kundi sabing mo nga dun sa iyong mga salita, hinahanap at hinahanap mo yung mga tupang nawawaglit, Panginoon, at yung mga lumalayo ay kinakalawit ng iyong tungkod at pamalo upang maging malapit sa inyo. Salamat po sa inyo, O Diyos. Dinadakila po namin kayo, pinasasalamatan, niluluwalhati. Ang pagpapala nyo, Panginoon, ay igawad nyo sa bawat isa. Hinihiling po namin ito na may pasasalamat at pagdakila, O Diyos. Hallelujah. Purihin kayo, dakilain kayo. Ito po ang aming samo at dalangin sa matamis at makapangyarihang pangalan po ng iyong anak na si Jesus. Amen and amen. Salamat po sa Panginoon. God bless you all po. Palain tayong lahat ng ating Diyos.